Matapos magpalitan na matinding atake ang Israel at Iran, ngayon naman abay Amerika naman at Iran ang nagpapalitan ng atake. Nagsimula yan ng pabagsakin ng Iran ang isang sopistikadong attack helicopter ng Amerika. Kaya't kaninang umaga ay naglunsad na ng airstrike ang Amerika sa Iran upang wasakin ang mga pasilidad nito bilang kabayaran. Ngunit agad ring gumanti ang Iran ng drone at missile strike sa mga US military base. Alamin ang buong detalye mamaya. At sa update naman sa patuloy na tensyon sa rehiyon, nag-deploy ang China ng aircraft carrier sa paligid ng Taiwan na may kasamang 7 destroyers at 7 China Coast Guard vessel, kasabayan ng military exercises ng Taiwan at Japan. Sa update sa patuloy na tensyon sa Middle East, tuluyan na pong natigil ang giyera sa pagitan ng Iran at Israel mga kabayan. Pero matapos magbanta ang Iran na muli silang aatake sa Israel kung patuloy na aatake ang Israel sa proxy nitong Hezbollah, abay baliwala yan sa Israel at ipinagpatuloy nito ang kanilang pag-atake sa Hezbollah. Ya Muhammad! Patuloy na sumabog ang ilang mga lugar sa Lebanon dahil sa airstrike ng Israel. الآن صاروخ اعتراضي الصورة معكم صاروخ Sa larawang ito ay makikitang binabalot na makapal na usok ang isang village na ito. Ayon sa Israel ay karapatan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Nagsimula ang giyera na ito nang unang umatake ang Hezbollah sa Israel. Naniniwala naman ang Israel na kinakailangan nilang buwagin ang Hezbollah bago pa ito tuluyang lumakas. Samantala, isang Apache helicopter naman ng Amerika ang bumagsak sa Strait of Hormuz malapit sa coastal ng Oman habang nagpapatrolya umano ito sa lugar. Ayon sa CENTCOM ay ligtas ang mga crew ng nasabing helicopter at na-rescue sila gamit ang kanilang sea drone. Sinabi ng CENTCOM spokesperson Captain Tim Hawkins na patuloy nilang iniimbestigahan kung ano ba talaga ang nangyari. Isa ba itong mechanical issue o di kaya ay pinabagsak ito ng Iran? Ngunit kagabi ay inanunsyo na ni US President Donald Trump na ang dahilan kung bakit bumagsak ang kanilang highly sophisticated Apache helicopter ay dahil umano sa Iran. Kaya't sinabi ni Trump na kinakailangang gumanti ng Amerika sa ginawa ito ng Iran. Matapos ang anunsyong yan ni Trump kagabi, alas 5 kaninang umaga ay sinimula na ng Amerika ang kanilang retaliatory strike sa Iran. Matinding mga pagsabog ang nasaksihan sa Iran at kabilang sa mga binomba ng Amerika ay ang Bandar Abbas, Minab, Sirik at Qassim Island. Alert the U.S. military conducting new strikes in Iran. Quote, U.S. Central Command forces began launching self-defense strikes against Iran at 5 p.m. Eastern today at the Commander-in-Chief's direction in response to yesterday's downing of a U.S. Army Apache helicopter. The mission is a proportional response to unjustified Iranian aggression. Matapos pasadahan ng Amerika ang 4 na lokasyon na yan sa Iran, abay agad namang gumanti ng drone at missile strike ang Iran. به سوی شما نواخته می شود. Ayon sa report ay inilunsad ng Iran ang mga ballistic missiles nito mula sa Khomeini at tinarget nito ang mga military base ng Amerika kabilang ang Bahrain at Jordan. Pero bago po tayo magpatuloy mga kabayan, ay gusto ko lamang pasalamatan si Anrevin na nag-send ng $5 sa ating channel. Maraming salamat po.
At sa ibang balita naman mga kabayan, binisita ni Chinese President Xi Jinping ang kanyang tropa na si Kim Jong-un. Halos 7 taon ang nakalipas nang huling bumisita si Xi Jinping sa North Korea at sa kanilang muling pagkikita, bukod sa usaping pang-ekonomiya, ay ipinahayag ni North Korean leader Kim Jong-un na suportado umano nito ang One China Principle. At kasabay niyan, abay patuloy na pinaligiran ng mga barkong pandigma ng China ang Taiwan kabilang ang aircraft carrier nito na Liaoning na may kasamang 4 na destroyer. Nagmula ang mga ito sa Philippine Sea 350 nautical miles mula sa Luzon at patuloy itong naglalayag papalapit sa Taiwan. Habang sa Basi Channel naman ay 3 warship pa ng China ang papalapit sa Taiwan. Bukod pa dyan, abay mayroon pang 7 China Coast Guard vessels ang mas malapit sa Taiwan na 32 nautical miles lamang ang layo nito mula sa coastal ng Taiwan na tila piling nila ay kanila na talaga ang Taiwan. Pero sa kabila niyan, abay naka-high alert naman ang Taiwan at sinasabayan din ng mga Coast Guard nito ang mga Coast Guard ng China. 海巡动6，中国海巡动6，这里是海巡署长滨舰广播，这里是中华民国台湾专属经济海域，中国没有管辖权，请不要骚扰航行船只。Vessel Shanghai Voyager, Vessel Shanghai Voyager, this is Taiwan Coast Guard CG 611 calling. This area is the maritime zone of Taiwan. China has no sovereign rights and no jurisdiction here. Maintain your normal navigation. There is no need to respond broadcasts of Chinese government vessels. If you need any assistance, please immediately contact Taiwan Coast Guard vessels via radio or other means of communication. Tumugo naman ang 7 China Coast Guard vessel sa radio challenge na yan ng Taiwan at iginiit na nagsasagawa umano sila ng Special Maritime Law Enforcement Operation sa kanila umanong Taiwan Island na bahagi ng China. CG611轮，注意你的用语，两岸同属一个中国，台湾是中国不可分割的领土，都属中国海域。我编队在中国海域执行专项执法任务，请不要干扰我执行公务。不要干扰我执行公务，与我保持安全距。 Bukod sa mahigpit na pagbabantay ng Taiwan Coast Guard, ang mga militar naman ng Taiwan ay naglunsad naman ng live fire exercise. Ito umano ay isang coastal defense at isang simulation kung paano pigilan ng mga barko ng China sakaling simulan ng China ang opensiba sa kanilang bansa. For the first time, the military is conducting HIMARS live fire exercises outside its usual test range in southern Taiwan. They fire 36 missiles from HIMARS systems on the second day of drills here in Taichung in central Taiwan. Malapit lang ang Japan sa Taiwan, kaya't habang abala ang Taiwan sa military exercise at pag-monitor ng mga kilos ng barko ng China sa paligid, ang Japan Maritime Self-Defense Force naman ay nagsagawa din ng pagsasanay militar. Kabilang sa kanilang pagsasanay ay ang live fire gamit ang artillery at kung paano pabagsakin ang mga papalapit na mga attack drone. At kung nagsasanay ang mga militar ng Taiwan at Japan bilang paghahanda sa posibleng gyera sa rehiyon, abay hindi naman nagpatalo ang China dahil naglunsad din ng military exercises ang kanilang PLA Army. Kabilang naman sa kanilang pagsasanay ay ang pag-target sa kalaban gamit ang kanilang mga tangke, pag-counter sa mga drone ng kalaban, at pati na ang pagdadala ng mga lulutuin sa gyera. May malaking kawali na puno ng mga gulay at sahog na nagiging bag. Parang ito yung magandang kabady mga kabayan. Habang nagluluto siya ay nakikipagbakbakan ka.